Hi guys! So, good morning and obvious naman, morning. Kagigising ko lang. So, ayun. So, as promised, no, ituturo ko muna yung kung paano yung sa step by step netong sa e-registration sa POEA if interested ka mag-apply sa Israel. Okay? But before that, please like, share, and subscribe. Tsaka pa-click na rin ng notification bell. So, ito yung website kung saan ka magre-register para sa e-registration ng POEA. So, ito siya, onlineservices.dmw.gov.ph. Mamaya lalagay ko rin yan sa description. So, i-click mo lang tong let's go. Then, syempre, since wala pa tayong account, so register. And then, I accept. Okay, so ito, gumawa lang tayo ng parang sample lang para makita nyo kung paano. So, yan, lalagay nyo lang yung details nyo. First name, middle name, last name, and then kung anong gender, then lagay ka na rin ng email address and birthday mo. And then, eto, actually dito, bawal kasi talaga gumawa ng multiple account. Ayan. So, bawal siya gumawa ng multiple account. Kaya gumawa na lang ako ng parang sample lang muna natin. So, register. And then, i-check mo dito kung tama naman lahat. Then, click yes. And then, please wait. And then, yan. So, account creation result successful. Ayan. Then, balik tayo dun sa kanina. Then, let's go. Tapos yan, lagay mo yung email address na ni-register mo kanina. Then, click next. Then, may sinend yan sila sa'yo na na temporary password. So, yun yung itatype mo rito. And then, click login. Okay. So, dito, ayan. So, kailangan mo mag-change ng password. So, yan. Dito mo lalagay ngayon yung new password na napili mo. Okay, so yan. Nalagay na natin yung password. So, click change password. So, ayan na. Ayan. So, si Maria Santos Reyes. Pero char lang yan. Okay, para lang makita natin kung paano nga ba. So, ayan. Dito, pwede mo i-attach yung passport mo. Ayan. Click mo lang yung attach passport. Then, choose file. Yun. So, hanapin mo na kung nasan yung passport mo ron. Then, upload. Tapos, pwede mo rin lagay yung profile picture mo dyan. Then, dito, under ng my profile, ayan. Ito na yung details na nilagay natin upon sign up. So, yung other details like mobile number, contact number, weight, height, civil status, religion, yan, mga addresses, and then mother's maiden name, and then also tong mga identifications and yung my family na ad beneficiary yan. So, ilalagay mo pa lang yan ngayon or magpi-fill up ka pa lang yan ngayon. Okay, next naman is itong my education. So, dyan mo naman lalagay yung mga educational attainment mo. So, ayan. Click add mo lang naman. So, tapos yun, lalagay mo lang yung mga details na kailangan nila, then save. Yan. Then, certificates. So, kung halimbawa, meron ka mga NC2 certificates na natanggap. So, dyan mo na lang rin lagay yung mga details. Then, trainings. Kung may mga natanggap kang trainings, yan, lagay mo dyan. And add language. So, pwede mo lagay dyan yung English. Then, kung may other language ka pa na alam, like Nihongo or Korean. Next is itong my experience. So, ayan. So, lalagay mo dito yung mga work experiences mo. So, ganun lang rin. Same lang rin sa kanina. Click add. And then, yung details. Then, save. And then, next is yung my documents. Dito naman, ang ilalagay mo rito, much better kung ang ilagay mo na rito is yung NBI clearance. Especially kung ang a-applyan mo is yung pa-Israel na caregiver. Then, click save. And then next is, yun na. So, kapag ka na-fill up mo na lahat yan, pwede mo nang ma-check dito sa may resume. So, next is bumalik tayo dito sa dashboard. So, ayan.
dito under sa government to government hiring, click apply now. So dito, makikita mo kung ano yung mga available or yung hiring na government to government natin. So like ito, housekeeper sa hotel, sa Israel din to. Yan. So kapag gusto mong applyan, view details mo lang and then check mo lang kung ano yung mga kailangan. Yan. And then next, ito, we are looking for home-based caregivers for Israel. So, click apply now lang rin. And then, ayan, ito yung mga kailangan mong i-complete para makapag-submit ka ng application mo para sa Israel na home-based caregiver. Yan, so kailangan mo syempre ng passport. Yan. Then, so kailangan mo rin ng valid ID like UMID, driver's license, voters, ganyan. The next, syempre, kailangan mo ng NC2 certificate or kung graduate ka ng nursing, yun, upload mo lang din. Then, syempre, age mo, tapos yung educational attainment mo, yan, syempre, kapag ka na-fill upan naman na lahat yun, yung details mo ron, automatic naman yung mga yan, magiging check na yan and color green. Tapos yung height and weight, yun, nandun din naman yun sa, dapat mong pilapan kanina. Okay, next itong sa father data not available. So, eto, ituturo ko sa inyo mamaya to kung saan to nilalagay. Kasi, kahit ako rin nung una, nalito ko kung saan nga ba siya. Nagtataka ko kasi parang nakumpleto ko naman na lahat ng details na kailangan. Pero, naka-red pa rin to sa akin kanina. Tapos eto nga, yan. So, mas maganda kung NBA clearance na rin yung ilalagay mo doon sa documents mo para at least, ayan, complete ka na rin dito. Then, once na-complete mo na yan, then eto, pre-interview questions. Yan. So, mag-answer ka lang rin dito, oh. Mga yes, no lang naman to. No. So, syempre, kung meron kang pamilya ron, so, yes mo yan. So, dito naman, kung nakapag-work ka na ba ron, so, ako no pa kasi. Tapos, meron ka bang mga ganyang sakit? So, ako no. Physically fit ka, syempre, sabi mo yes. Tapos nakapag-apply ka na rin ba sa Israel daw as a home-based caregiver or sa mga licensed agency? Ako no pa kasi. Then, saan mo gustong ma-interview? So, depende kung saan location kayo. O, ayan, kung gusto nyo sa Ortigas, tapat na Robinson, malapit sa SM Mega Mall. Ayan, meron din sila Union, Cebu, Davao, Tuguegarao, Baguio, syempre yung Pampanga nga, Calamba, Oriental Mindoro, Palawan, Legazpi City, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Zamboanga, Cagayan de Oro, Coronadal, Butuan at saka Tawi-Tawi. So, yan yung mga kung saan ka pwedeng interviewin. Okay, so submit application. Okay, application is only open during weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. So, since, 7:26 a.m. So, mamaya, balikan ko to ng 8 a.m. So, under dito sa my profile, so, makikita nyo dyan, diba? Mother's name details lang siya. So, walang father. Diba? So, paano siya? So, ngayon, dito sa under ng my family, add beneficiary mo siya. Okay, so, under dun sa beneficiary, so, lagay mo lang yung details ng father mo, and then relation, syempre, father. Tapos, yung mga details niya, like birthday, yan, yung address, then mobile number. Then, kung may passport, available yung passport niya, pwede mo rin lagay. Then, click save. Yan. Okay. So, yan. Mapupunta siya dito sa my family. Yan. So, father. Tapos, pagka chinek mo dito, balik tayo dun sa kanina, no? Ayan. Makikita mo dyan, ayan, no? Naka-check na siya. Father data available.
Okay, so yun na guys. Yun na nga yung step by step natin sa pag-apply naman papuntang Israel. So kung nagustuhan niyo tong video na to, please like and share and then follow at saka subscribe na rin. Thank you! Bye! And see you sa next video natin.